spiritual. Sa page 247 po, All the Way My Savior Leads Me. 247. All the way my Savior leads me, sing. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly is divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus knoweth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus knoweth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, fills me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul at times may be dashing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Dashing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit floating mortal wings its flight through realms of day, feeds my soul through endless ages. Jesus led me all the way. Feeds my soul through endless ages. Jesus led me all the way. Amen. Ngayon pong umaga, sa muli po natin pag-aaral ng salita ng ating Diyos, muli po natin tawagin ang ating unang mangangaral, si Pastor Norman Millares. Maganda at mabiyayang umaga sa ating lahat mga kapatid. Muli po nating buksan ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 57. Isaiah chapter 57. Ating basahin ang verse 15. Basahin ko po muna sa Tagalog and then sa English King James Version. Ganito ang sabi sa King James Version. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place. With him also there is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.
Tagalog, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba, at upang bumuhay ng puso na nagsisisi. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ang pamagat ng ating pong tatalakaying aral ay ang palatandaan ng isang tunay na ligtas sa biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Luwalhati, kapurihan, karangalan, pasasalamat, aming Diyos, ang inaalay namin sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong araw na idinagdag po ninyo sa aming buhay, at salamat din po sa mga nakalipas na mga araw na nagdaan. Salamat, kami po ay maluwalhating nakaraos ng dahil po sa kasaganaan ng inyong biyaya at mga kaawaan na laging bago tuwing umaga. Purihin kayo, Panginoong Diyos, dakila kayo, napakabuti ninyo sa lahat ng iyong mga anak. Salamat sa matiwasay, maayos, at mapayapang buhay na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin. Ngayon pong umaga, Panginoong Diyos, ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan sa pagtunghay namin ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na bigyan niyo po kami ng kaunawaang espiritual, na maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe. At tulad sa salamin, ang iyong mga salita nawa ay magsilbing gabay sa amin, o salamin, na makita namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Isiwalat niyo po kung ano po ang tunay na nilalaman ng aming mga puso. Dalangin po namin na kami ay inyong bagabagin sa aming mga kasalanan at tulungang makasunod sa iyong mga pangaral at kautusan. Ito po aming kahilingan sa banal na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat. Makakaupo na ho kayo. May tares among the wheat. Yan ang palagi ho nating binibigyan diin sa mga nakalipas nating pag-aaral ayon sa turo ng Panginoong Jesucristo. There are tares among the wheat. Now, itong mga tares na ito, hindi nyo makikita yan sa kasino. Hindi nyo makikita yan sa lugar ng pasugalan o sa mga bahay aliwan. Makikita nyo yan na nakahalubilo sa mga wheat. Now, ayon po sa turo ng Jesus Christ, ang mga tares, sila ay yung mga itinuturing na children of the wicked one or children of the devil. Ang wheat, sila naman yung children of the kingdom o ang mga anak ng Diyos. Sa kalipunan ng mga anak ng Diyos, may mga anak ng kasamaan na napahalubilo, na napasama. Sila yung mga nakatanggap ng salita ng may kagalakan, sabi ni Luke. Pero sabi naman ni Mark at saka ni Matthew, hindi nangauugat sa kanilang mga sarili o wala silang ugat sa kanilang sarili. Sila po yung mga sumama o napasama sa agos ng church evangelism, sa mga revival meetings, sa mga soul winning campaign, sa mga mission conferences, sa mga Bible conferences, at napasama o napahalo lamang sa hanay ng mga God's true people. Pero, tulad ng sinabi ni Matthew, sa chapter 13, verse 21, sila ay panandali ang umiral. O they endured for a while only, sapagkat ang kanilang kabutihan ay parang ulap sa umaga at parang hamog na lumalabas o naglalaho na maaga. Ganon din sa panahon ni Moses at ng mga Israelita doon sa Egypt, merong tinatawag na mixed multitude. Nung iniunat ng Panginoon ang kanyang makapangyarihang kamay at iniligtas ang mga Ebreyo sa bahay ng pagkaalipin, sinabi sa atin na a mixed multitude o halo-halong karamihan ang sumama sa kanila.
Yang mixed multitude na yan, di nagtagal, ang naging tinik sa tagiliran ng Israel. Sapagkat sila yung mga nahulog sa isang pagnanasa para sa mga palayok ng laman ng Ehipto at masamang impluensya sa bayan ng Diyos na hindi nasisiyan sa mana. Itong halo-halong karamihan, sila yung mga kumutya, humamak, sila yung nanlait sa tinapay na kung tawagin ay mana na pinrovide sa kanila ng Panginoon. Nagsawa. Sila yung mga nakaalala doon sa mga pipino, sa mga karne, sa mga sibuyas na naroon sa Egypt. At sila ay nagnasa, nahulog sila sa isang pagnanasa. Yan yung halo-halong karamihan. Ngayon, kung papaano ang paglabas ng Israel mula sa Egypt ay isang divine design na uri ng pagtubos ng mga hinirang ng Diyos, ang mixed multitude naman o yung halo-halong karamihan na sumapi sa kanila ay naglalarawan sa karamihan ng mga hungkag na tagapagpahayag na kung tawagin ay tares na nakipag-ugnay o nakisalamuha lamang sa kanila. Tandaan natin, hindi ng lahat ng kumikinang ay ginto. Akalain mo ginto. Akalain mo gold. Pero yung pala gold-plated lang. At sa gayon, ang nangyari sa lahat ng mga siglo nitong panahong Kristiyano, kapag ang banal na Espiritu ay gumawa sa kapangyarihan, muling bumubuhay at bumubuhay sa mga hinirang, isang halo-halong karamihan ang palaging sumasama sa kanilang hanay. At habang nagpapatuloy ang paggawa ng Diyos ng revival, parang imposible sa paghatol ng tao na makilala ang mga damo mula sa mga trigo. Tanda natin mga kapatid, doon sa same field, sa parehong bukid na tinamnan ng Panginoon ng mga trigo, doon din gumawa ang kaaway na walang iba kundi si Satanas. Doon din siya nagtanim ng mga huwad na mga Kristiyano. Tuwing ang Diyos ay gagawa ng mahimalang pagbabago o revival, tuwing magkakaroon ng evangelism, evangelistic campaign, preaching of the gospel, at ang Diyos ay nagkukumberte ng mga makasalanan, sumasama humahalo itong mga peke napapasama At hahalo sila doon sa mga tunay. Ganyan ang nangyayari. Ngayon, sa ating panahon, talagang talamak na yan. At parang imposibleng malaman at makilala kung sino yung mga tunay at kung sino hindi. Pero hindi po mga kapatid. We have the Bible. Malalaman po natin yan. Sa lahat ng mga tunay na tinuruan ng Espiritu ng Diyos na walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan, ipahayag sa kanila yan at kanilang makikilala ang tunay at ang hindi. Ang tanong, paano makikilala ang tunay mula sa mga hindi tunay? Makinig, tanging ang banal na kasulatan lamang ang makapagpapaliwanag at makakapag-identify kung sino ang mga tunay na ligtas at kung sino yung mga nag-aakalang sila ay ligtas. It's only the Bible. That's why we go to the law and to the testimony. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no life in them. The Bible is our authority, our ground of our faith and practices. We always go to the Word of God, and the Word of God has the sole authority to determine who among these people who are tares and wheat, who are the children of God and the children of the wicked one. Makikilala We have the Bible. Sabi nga ni Jesus Christ, in Matthew chapter 7, verse 16, you shall know them by their fruits. You shall know them by their fruits. In verse 20, dagdag pa niya, wherefore by their fruits you shall know them. Matthew 7:16 and 20.
sa hindi nagkakamali na pamantayan ng salita ng Diyos, malinaw na inilarawan ng Panginoon ang kanyang mga anak, mga tunay na saved, sa pamagitan ng maraming iba't ibang marka o tanda kung saan maaari silang makilala. Praise God. Meron tayong salita ng Diyos. At dyan, salita ng Diyos, inilarawan ang mga tunay na ligtas. So, titingnan natin ngayon ang isa o dalawa sa mga marka na hindi gaanong kilala at hindi napapansin at bibihira lamang ma-identify at maipaliwanag ng karamihan sa mga mangangaral at mga iglesia ngayon. Now, unahan ko na kayo, medyo mahaba-haba itong ating mensahe. Pero sikapin kong tapusin ngayon. Kung hindi naman matapos, may part 2. Mamaya, tutuloy natin yan mamaya. Kaya balik kayo ha. Balik kayo. Again, punta tayo sa ating teksto. Ganito ang sabi sa ating text, Isaiah 57 verse 15, "For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place. With him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones." Sa ang salita ng Diyos version, itong sabi. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar. Pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Ayon sa talatang ito, sino tinatahanan ng banal na Diyos? Sino? Hindi ano ha? Sino? Bukod pa doon sa siya ay nakatira sa mataas at banal na lugar o dako. Sino pa ang tinatahanan niya? O sino pa yung kanyang kasama? Ha? Kasama ito ha? Take note, kasama ang mga ito ng Diyos. Di ba? Kapiling nila ang Diyos at ang Diyos ay kapiling sila. Sino po? Napakaliwanag. Yaong merong contrite and humble spirit. Yan. Now dito, mayroon tayong natatangi, bagamat maikli, na paglalarawan ng mga tinatahanan ng mataas at matayog na walang kundi ang Diyos. Ang contrite at humble spirit o ang nagsisisi at nagpapakumbabang puso, yan ang mga tanda ng pagkilala sa mga partikular na karakter kung saan nananahan ang banal na Diyos. Itong description na ito, mga kapatid, ay lapat at karaniwan, take note, sa lahat ng mga nakaranas ng kapanganakang muli. Inuulit ko, itong mga larawan o katangiang nabanggit sa ating teksto, yan po ay lapat at karaniwang nakikita. Karaniwan. Sa lahat, no exemption. Sa lahat ng mga nakaranas ng kapanganakang muli o yung tinatawag nating regeneration or new birth o kapanganakan sa Espiritu. Hindi po ito mga katangian na makikita lamang sa mga ilang mga banal na bukod tangi, kundi, again, let me emphasize that, sa lahat ng mga tunay na ligtas. No exemption. Ito po yung mga palatandaan o marka na hindi po makikita sa mga highly favored na mga believers in Christ Jesus na nahigitan ang iba nilang mga kapatid kay Kristo dahil sa kanilang spiritual attainments. Hindi. Ulitin natin, ito po ay makikita sa bawat nakaranas ng kapanganakang muli. Kaya kung hindi ito makikita sa iyo, itong mga palatandaan, isa lang ibig sabihin yan. Hindi ka pa nakakaranas ng kapanganakang muli. Tama? Hindi pa gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Kaya nga sabi nga ng Panginoon kay
Nicodemus, kinakailangan kang maipanganak na muli. You must be born again. Born of God, born of the Spirit. At maliwanag po ito na ipinahayag ni Apostle Paul doon sa Romans chapter 8. Tunghayin natin sa verse 9. Romans chapter 8 verse 9. Sa mga nakaranas ng kapanganakang muli, ito ang nangyari sa kanila. Romans chapter 8, basahin natin ang talatang 9. Datapat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yun! Di ba ang Espiritu ng Diyos ay Diyos? At saan tumitira ang Diyos? Sa banal at matayog na lugar. Nakasama, sino tinitirahan ng Diyos? Kasama ng mga nagsisisi at may mapagpakumbabang puso. So tumitira ang Espiritu sa mga mananampalataya na nasa Roma. Datapwat, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Kita nyo? Hindi totoong Kristiyano. Hindi totoong ligtas. 10. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. 11. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Paulit-ulit, binibigyang diin ni Pablo, Espiritu na tumitira sa inyo. Yun yung the high and lofty one sa Isaiah 57. Yan. Yung iisang Diyos sa tatlong persona. You see? Yan ang epekto ng kapanganakang muli. Ngayon, kung susuriin po natin mabuti, ng isang tunay na Kristiyanong kanyang sarili sa salamin ng salita ng Diyos, hindi siya mahirapan na matuklasan kung mga marka o mga katangian ito ay nakatatak sa kanya o hindi. Contrite spirit. Balik tayo sa ating teksto. Isaiah 57:15. Contrite spirit. Na itong contrite spirit, kapansin-pansin, at very interesting, binanggit din po ito ni David. Si Haring David. Pag niyo ang ating text, saglit muna tayo pumunta doon sa Psalm 34. Basahin ko sa King James Version para match yung salita, contrite. In Psalm 34 verse 18, mga awit 34, talatang 18, 34:18. Pakinggan niyo ang sabi dito. The Lord is nigh, malapit ang Panginoon, unto them, sino yun? That are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Alright. Di ba? Pareho? Tingnan natin sa Tagalog. Ang Panginoon ay malapit sa kanila. Nakatira nga tumitira nga na may bagbag na puso. I like that. Bagbag na puso. At inililigtas ang mga may pagsisising diwa. You see? Again, in 51 naman, binanggit ulit yan. In 51 verse 17. 51 verse 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob. There you are. Isang bagbag at may pagsisising puso, o Diyos, ay hindi mawawalang kabuluhan. Iyan yung mga salita. Broken spirit, contrite heart. The same sa ating teksto. Ano ba ibig sabihin ng contrite? O nagsisisi? Medyo hindi nakuha sa Tagalog Yan ang mahirap. Kulang tayo sa salita. Hindi angkop. Kasi sa Tagalog nagsisisi. May katotohanan ng bahagya pero hindi ganap na nailarawan. Ang contrite kasi ang ibig sabihin binugbog. Binugbog, dinikdik, binayo, dinurog hanggang sa naging pulbos.
or pinulbos gamit ang almires o kaya ay martilyo o kaya ay maso o anumang uri ng pamukpok. Yan ang ibig sabihin ng contrite. At yung almires at pamukpok o martilyo o maso, yan ay naglalarawan ng salita ng Diyos. Tunghayan natin naging kapahayagan ng Diyos tungkol dito sa Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23. Basahin niyo po, tingnan niyo po ang talatang 20. Jeremiah 23:29. Sabi ng Diyos, nagtatanong siya sa Israel, "Is not my word like as a fire? Says the Lord, and like a hammer that breaks," yan, "that breaks the rock in pieces." Yan ang salita ng Diyos, pamukpok, martilyo, maso na dumudurog ng puso ng taong matigas. Fire in the conscience and a hammer on the heart. Dapat ganyan ang maging epekto ng salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Dapat ganyan ang mangyari sa iyo at sa akin kapag tayo po ay tumutunghay sa salita ng Diyos. Otherwise, we are not profiting from His Word. All Scriptures given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished, and all good works. Pag hindi nangyari ang ganyan, hindi nadurog, hindi nadigdik, hindi napulbos ang ating mga puso, then useless, ineffectual ang salita ng Diyos. So, dapat ganyan ang ating expect sa ating buhay. So, sa oras ng salita ng Diyos ay in-apply na may banal na kapangyarihan sa puso ng isang makasalanan. Sinusumbatan ito, binabagabag ito, binubugbog ito, dinudurog ito, pinapagpakumbaba nito ang isang makasalanan sa katindihan ng kanyang mga kasalanan. Ipakikita at ipadarama sa kanya kung gaano kagrabe ang kanyang mga kasalanan sa harap ng kabanal-banalang Diyos. At kapag si Kristo na napako sa krus ay inintroduce sa taong iyon na makasalanan, kapag si Kristo na napako sa krus ay ipinahayag o ipinakilala sa kanya, tatangisan niya, mapipighati siya. Tatangisan niya ang kanyang mga kasalanan. Kaya ng pagtangis sa bugtong na anak. Zechariah, basahin natin, chapter 12, verse 10. Ganito ang effect ng martilyo ng salita ng Diyos pagka humataw, humampas sa matigas na puso ng tao. Mauuwi, magre-resulta sa pagtangis dahil sa kanyang mga kasalanan. Zechariah chapter 12. In verse number 10. "And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications." Ganito po ang mangyayari sa future sa Israel. Kung paano sila mako-convert. "And they shall look upon me, whom they have pierced," na walang iba kundi ang tinutukoy dyan si Jesus Christ. "And look at this, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn." Tagalog. "At aking bubuhusan ng sambahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya." Yan yung salvation by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone.
Espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang pinalagpasan, at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangi sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. Yan ang dapat na inaasahang maging epekto ng martilyo ng maso ng salita ng Diyos kapag binayo ang puso. Contrite heart. Binugbog, binayo, dinikdik, pinulbos, dinurog. Ganyan dapat eh. Kaya makikita natin kung gayon, ang pagsisisi o contrition ay isang pakiramdam na ang kasalanan ay kasuklam-suklam at karumal-dumal. Ito ay nagdudulot sa puso ng pighati na may makadiyos na kalumpayan or godly sorrow. Yan ang ibig sabihin ng contrition. Ang taong may contrite heart, pakiramdam niya sa kasalanan, karumal-dumal. Kasuklam-suklam, kasuka-suka. Pagka ganyan ba naman ang naramdaman ng tao, di lalayo na yan sa kasalanan, di ba? Tatakwil niya kasalanan. You see? Yan ang dapat na maging damdamin ng isang taong tunay na naligtas. Kasi kung wala yan, baka hindi tunay. Kasi baka akala lang niya, baka hindi pa nga nakaranas ng kapanganakan muli. Yung puso untouched. Untouched. Let's read Ezekiel chapter 36, verse 31. Ezekiel chapter 36, verse 31. 36:31. Kung magkagayoy, inyong maalala ang inyong mga masamang lakad. Yan, ito na yung kadikit din po yan doon sa binasa natin kanina, Zechariah 12:10. Kapag ka nangyari na ang conversion, spiritual conversion ng Israel, na kapag binuhos na ng Panginoon ang kanyang spirito ng biyaya, ito ang magiging inevitable consequence. Ganyan din dapat sa isang taong tunay na ligtas. Kung magkagayon, inyong maalala ang inyong mga masamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti at kayo'y mayayamot. Mayayamot kanino? Sa inyong sarili. Sa inyong paninging sarili. Bakit? Ano dahilan? Dahil sa inyong mga kasamaan at dahil sa inyong mga kasuklam-suklam ang mga kasalanan. Kaya nga, i-deny niya nga yung self niya eh. Kaya nga eh. Di ba yan ang requirement ng Panginoon sa mga gustong maging Kristiyano? Number 1, deny yourself. Paano niya gagawin yan? Ito. Pagka nayamot na siya sa kanyang sarili, sa kanyang sariling paningin. Bakit? Ba't siya nayamot? Dahil sa kanyang mga kasamaan at dahil sa kanyang mga kasuklam-suklam. Paano niya na-realize yan? Di may ginawang banal na espiritu sa puso ng taong iyon. Maliwanag? Something miraculous happened in his heart. A miracle of grace has been wrought in his heart by God's divine and saving power. The power of God that saves. Kaya tayo naniniwala na sa kaligtasan ng tunay na makasalanan, mayroong banal na kapangyarihang gumawa. Na hindi yan magagawa ng pastor, kahit na ano pang husay ng pastor, kahit ano pa galing sa preaching niya, kahit sabi dynamic pa yan. O sino mang sinasabing soul winner na magaling magpaliwanag ng salita ng Diyos. Hindi ubra yan. Kailangan ng banal na kapangyarihan ng Diyos para ang isang taong matigas ay madurog, para ang isang taong masama ay mabago. Kaya hindi tayo nagpapatanggap. Dati, nagpapatanggap tayo. Pero ngayon, tinigil na natin yan kasi ayon sa laman yan eh. Hindi naman ayon sa Espiritu yan eh. Dumidepende tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa pagliligtas ng mga makasalanan. We just preach the mighty Word of God. We just preach the gospel of Jesus Christ and we leave the Holy Spirit to do His work.
sa pagligtas ng isang makasalanan. Wala tayong magagawa. Ang magagawa lang natin, ipangaral ang Ebanghelyo. Wala tayong kapangyarihan na mangumbinsi ng tao. Hindi natin gagawin yun. Mamaya, kaya lang naman naniwala yan, kinumbinsi mo eh. At hindi naman talaga siya nakumbinsi ng Espiritu ng Diyos. Kaya delikado. Mga ginagawa ng mga pastor, ng mga so-called soul winner, mga evangelist. Sa laman yan, hindi yan sa Espiritu. Kaya ang bunga ay sa laman din. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Pero ang pinanganak ng Espiritu, Espiritu. Yan ang kapanganakan. Listen. Kung ang kasalanan para sa iyo ay karumal-dumal at kasuklam-suklam. Kung ang salot ng iyong puso ang pinakapighati mo. Kung ikaw ay nananangis dahil sa iyong mga kabulukan, then, mayroon kang ang contrite spirit. Diyan natitest, diyan nasusukat kung sino mga tunay na mga mananampalataya, yung attitude niya towards sin. At itong ganitong damdamin, mga kapatid, nagsimula lang yan sa kapanganakang muli at yan ay patuloy na nadarama at nararanasan ng santunay na anak ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Contrite spirit. Dumako tayo sa pangalawa. Humble spirit or humble heart. Okay? Humble heart. Gusto ko yung sinabi ni isa sa paborito kong Christian writer na si Arthur W. Pink. Si Arthur W. Pink, ino-consider kong mentor yan eh. Kahit patay na. Mentor ko yan. Dami akong natuto sa kanya. Sabi niya, a humble spirit or a humble heart is an infallible sign of regeneration. Infallible. Hindi mo mabubura, hindi mo maitatangging palatandaan ng isang taong na ipanganak ng muli. Meron siyang humble heart. Bakit? Sabi niya, for the unregenerate are proud, self-satisfied, self-righteous. You see? Ganda, no? Again, sabi niya, a humble spirit or a humble heart is an infallible sign of regeneration. For the unregenerate are proud, self-satisfied, self-righteous, self-willed, self-pleasing, puro self. Kaya nga, deny yourself. Tingnan niyo mga mensahe natin, oh. Talagang tagni-tagni, simula pa nung pinag-aralan natin, who is a Christian? See? Konektado lahat eh. Ang mapagpakumbabang puso o ang mapagpakumbabang espiritu ay isang di nagkakamali na tanda ng kapanganakang muli. Dahil ang tao na hindi nakaranas ng regeneration or new birth, talagang mayabang yan. Mapagmataas, mapagmalaki sa kanyang sarili, siya ay nasisiyan sa kanyang sarili, siya ay matuwid sa kanyang sarili, puro sarili. Yan. Ang tao kasi by nature, pinanganak na hambog, mapagmalaki at mayabang. Kaya lang, yung the very word na humility ay parang humihiwa yan eh sa maraming mga Kristiyano eh. Kasi habang sinusuri nila ang kanilang sarili, lalo na malalim ng pagsuri ng kanilang sarili, natutuklasan nila ang labis na pagmamalaki. Natutuklasan nila ang kayabangan na gumagawa sa kanilang mga puso. Kung kaya't hindi sila mahikayat o hindi sila maniwala sa sarili nila na sila ay mayroong mapagpakumbabang puso. What an irony, no? Para sa kanila, mukhang ang pagpapakumbaba ay isang bagay na talagang kulang sa kanila. Pero mga regenerated yan. Ha? Pero parang napakahirap para sa kanila na maniwala na sila'y nagtataglay ng ganitong mga banal na katangian.
Pero ang karamihan sa mga anak ng Diyos, alam ninyo, ay mas mapagkumbaba kaysa sa inakala nila. Ito ay isang katotohanan at imumungkahi natin ngayon na mabigyang linaw ito at mapatunayan natin na itong mapagpakumbabang puso, yan ang supernatural mark ng santaong totoong nakaranas ng kapanganakang muli. Patunayan natin yan sa liwanag ng salita ng Diyos. Una, ang Kristiyano na nagtataglay ng mapagpakumbabang puso ay buong pusong tinatanggap at inaamin sa kanyang sarili ang katotohanan na siya bilang isang makasalanan ay karapat-dapat sa impyerno. Ngayon, maging tapat ka sa iyong sarili. Kapag ikaw ay nakaluhod sa trono ng biyaya ng Panginoon o sa trono ng biyaya ng Diyos, malaya at tapat mo bang tinatanggap na kung ibibigay sa iyo ng Diyos ang nararapat mong tanggapin, kahit ngayon mismo, magdurusa ka sa kakilakilabot na apoy ng impyerno? Tanggap mo ba yon? Tanggap mo ba na ikaw ay hindi dapat sa langit? Tanggap mo ba na ikaw ay karapat-dapat ng impyerno? Tatanggapin mo ba yon? Na kung ngayon, sa oras na ito, ibulit ka ng Diyos sa impyerno, tatanggapin mo? Kung gayon, ang isang himala ng biyaya ang gumawa sa puso mo. Walang sino mang tao na hindi nakaranas ng kapanganakang muli ang gagawa o tapat na makagagawa ng gayong pag-amin sa Diyos. Yung tao hindi nakaranas ng kapanganakang muli, hindi niya aminin yan na siya'y karapat-dapat sa impyerno. Bakit? Sapagkat hindi siya naniniwala at hindi niya nararamdaman na nakagawa siya ng anumang bagay na karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan. Pinagtatanggol pa nga niya sarili niya, matuwid siya. Naniniwala siya na kahit siya makasalanan, meron pa rin nananahang kabutihan sa kanya. Pero iba ang santaong nakaranas ng kapanganakang muli na nagtataglay ng mapagpakumbabang puso. Alam niya, he doesn't deserve any good thing from God, lalo na kaligtasan. See? Ikalawa, kung tinatanggap mo na ang iyong mga katuwiran ay naging parang basahang marumi, yan ay patunay na nagtataglay ka ng mapagpakumbabang puso. Kasi yun ang sabi ng Bible, Isaiah chapter 64, verse 6. Yan. Alam nyo, isang bagay yung mabasa ang katotohanan ng Isaiah 64:6 at isa ring bagay na maramdaman at maranasan ang katotohanan ng Isaiah 64:6. Isaiah 64:6. Sabi dito, yung lahat ng ating katuwiran ay parang maruming basahan. Isaiah 64:6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Ngayon, baka sabihin ng iba, parang lang. Hindi totoo, parang lang. Ang ibig sabihin niyan, inahalintulad yung katuwiran ng tao, inahalintulad sa maruming basahan. Kasi hindi naman talaga yan totoong basahan, na literal na basahan. Inihahalin tulad. So, ibig sabihin, sa kanyang diwa, sa kanyang karakter, maruming basahan. Not necessarily literal, kundi sa prinsipyo. Sa paningin ng Diyos, ang ating mga katuwiran ay maruming basahan lang ho yan sa harapan ng Diyos.
Hindi, ibig sabihin, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Hindi papasa yan. Hindi papasa. Bira, yung katuwiran mo, itapat mo sa katuwiran ng Diyos. Ano ka? Ha? May pagmamalaki mo sarili mong katuwiran sa katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos, ubod ng sakdal. Perpekto, banal. Yung katuwiran mo. Sige nga. Kaya nakakahiya, di ba? Nakakahiya na yung katiting mong katuwiran, ipagmamayabang mo sa Diyos, ipagmamalaking mo sa Diyos, at yan pa ang gagawin mong pamantayan at dahilan para ikay makapasok sa kalangitan. Nakakahiya. Pero sa isang taong nakaranas ng tunay na kapanganakang muli, naku, damang-dama niyang kahihiya. Walang sinabi, walang binatbat ang kanyang katuwiran sa katuwiran ni Kristo. Wala. Ngayon, kung ganyan ang nararamdaman mo sa sarili mong katwiran, yan ay isang maliwanag na katibayang ebidensya na ikaw nga ay mayroong mapagpakumbabang puso. Ibig sabihin, sa tuwing ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, personal mong tinatanggap o personal mong napagtatanto na wala kang anumang bagay sa iyong sarili na makakaani ng kanyang paborableng parangal o karangalan. Ibig sabihin na wala kahit isang meritorious deed na nagawa mo para ibilang sa iyo sa harap ng kabanal-banalang Diyos. Nothing. Again, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakayuko sa kanyang harapan, sa katahimikan ng iyong silid panalanginan, inaamin mo, tinatanggap mo, na walang reservation na ang pinakamahusay mong performance na nagawa ay may dungis pa rin ng kasalanan. At sa iyong sarili, ikaw ay isang maruming pulubi at basahan. Dinggin mo ang wika ni Job tungkol sa kanyang sarili at matuto tayo. Nung siya'y humarap sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Job chapter 40. Tingnan natin si Job. Job chapter 40, verse number 3. Nang magkagayoy, sumagot si Job sa Panginoon. Ayan na. Humarap na sa wakas si Job sa harapan o sa presensya ng kabanal-banalang Diyos. At ito ang kanyang naibulalas. Ito ang kanyang nasabi. Narito ako'y walang kabuluhan. Anong isasagot ko sa iyo? Aking inilalagay ang aking kamay sa aking bibig. You see? Sabi niya, behold, I am vile. Ibig sabihin ng vile. Yan ang ginamit sa King James Version. Nung isinalin ang Hebrew word na salitang ito, ang Hebrew word kasi niyan ay, tingnan natin ang Hebrew word ng vile ay kaulan. Kaulan. To be slight, be swift, be trifling, be of little account. Ayun, be of little account. To appear trifling or be insignificant. Yan. So in other words, sa ibang salin kasi ako'y walang kabuluhan. Or, sa mas kolokyal na salita, walang kwentang tao. Yan ang nakita ni Job sa kanyang sarili nung siya'y humarap sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Nakita niya na ang kanyang sarili ay walang kwenta. Walang halaga, walang kabuluhan. Pero, pag tinignan naman natin sa dictionary, yung salitang vile, ito meaning. Yun ang ginamit ng nag-translate ng Hebrew Bible sa English, King James Version, vile. Mas pinili na yung salitang vile. Ito meaning, morally despicable or abhorrent. Physically repulsive. Foul, mabaho, F-O-U-L. Of little worth or account.
disgustingly or utterly bad, obnoxious, contemptible. That's how Job looked at himself before the thrice holy God. He is nothing. Basura. Dumi. Tae. Vile. Excuse the word, pero yun ang totoo. Ganyan din ba ang tingin mo sa sarili mo? Ikaw na taong karumal-dumal at kasuklam-suklam, obnoxious sa harapan ng Diyos. Kung gayon, meron ka ngang nagpapakumbabang puso. See? Again, chapter 42 ng Job. Ito pa. Ang nakita ni Job sa kanyang sarili. Chapter 42. In verse 5. I have heard of thee by the hearing of the ear. So patuloy yung conversation nila, no? Ni Job at ng Diyos. But now mine eye seeth thee. Wherefore I abhor myself. I abhor myself. And repent in dust and ashes. Pero mo yung mga salitang yan. Ang laki ng kabaliktaran sa mga taong nagsasabing, I love myself. Ito, I abhor myself. Kita niyo yan. Pagka ang tao talaga, ganyan na sinasabi, I abhor myself. Talagang i-deny niya ang kanyang self. He will loathe himself. Why? Dahil sa kanyang kasuklam-suklam at karumal-dumal na mga kasalanan na kahit ang kanyang mga katuwiran, maraming basahan. Hindi niya may dadala sa Diyos yan. At yun ang gagawin niyang dahilan para siya papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian. Naku po, dumi lang yan sa paningin ng Diyos. Dumi. Nauna nyo? Kita nyo, pahayag ng taong tunay na mayroong mapagpakumbabang puso. Kabaliktaran po yan sa sinabi ni Eli Soriano. Pakinggan nyo sabi ni Eli Soriano. Kahit hindi tayo lubos na matuwid, hindi lubos na matuwid, alam ng Diyos na hindi naman tayo ganun kasama. Kaya pakikinggan niya pa din tayo sa ating mga pagdaing. Analyze natin ha. Sabi niya, kahit hindi tayo lubos na matuwid. So ibig sabihin, matuwid. May natitira pang katuwiran. Yun nga lang, hindi lubos, kalahati. So, mayroon siyang nakikitang katuwiran sa kanyang sarili. Alam ng Diyos na hindi naman tayo ganun kasama. So, hindi niya itinuturing ang kanyang sarili ganun kasama. Di ba kabaliktaran yan sinabi ni Job? Vile siya. At dahil sa siya ay vile, hindi niya sinabing kalahati lang ang aking vileness. Meron pa rin namang natitirang kabutihan sa aking Panginoon. Hindi, sabi niya, behold, I am vile. And dahil siya vile, he said, I abhor myself. Pinasusuklaman ko ang aking sarili. Itinatakwil ko ang aking sarili. Ikinakaila ko ang aking sarili. Bakit? Sapagkat ako'y walang halaga. Ako'y walang kwenta. Bakit? Dahil ako'y makasalanang tao. See? Ganyan dapat. Okay, sunod naman natin si Paul. Tingnan naman natin naging kapahayagan ni Apostol Pablo doon naman sa Romans chapter 7, verse 18. Kung si Eli Soriano may natitira pa sa kanyang kabutihan, tingnan naman natin si Pablo. Ganon din ba ang kanyang paningin o pananaw tungkol sa kanyang sarili? Romans chapter 7, verse 18. For I know, tagalugin natin. Sabi rito, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Kita nyo. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapot ang paggawa ng mabuti ay wala.
You see, wala akong nakitang anumang mabuti si Pablo sa kanyang sarili, sa laman. Kaya kung hindi ang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli, kapag ang tao ay nasa laman lang, ipinanganak ng laman, ay walang makikitang anumang kabutihan. You see? Kay Elias Yuriano, may nakikita pa siyang kalahating kabutihan eh. Hindi naman daw siya ganap na masama. Yan na yan. Ito pa, Filipos 3.9, si Pablo pa rin. Filipos 3.9. Philippians 3.1, ay 3.9. Yan. Englishin natin. Gusto ko sa English. And be found in Him, meaning Jesus Christ, not having my own righteousness. You see that? Si Pablo nga, wala siyang sariling katuwiran eh. Not having my own. His own righteousness, which is of the law. But that which is through the faith of Christ. Pero meron din siyang righteousness. Kaya lang, sabi niya, yung righteousness na yan ay through the faith of Christ. The righteousness which is of God. Hindi niya sariling righteousness yan. Righteousness ni Jesus Christ yan. Righteousness ng Diyos yan na ibinibigay ng Diyos sa sino mang sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. You see? Kaya ang taong makasalanan, wala siyang sariling katuwiran, wala siyang sariling righteousness. Tayo, kung tayo man ay merong righteousness, hindi natin righteousness yan. That is the righteousness of Jesus Christ. You see? Doon sa Romans chapter 3, tinawag yung righteousness which is of Christ. It is the righteousness of Jesus Christ. We don't have our own righteousness. At kung meron man tayong sarili nating righteousness, basahan lang, maruming basahan lang huya, hindi yan papasa. Karumal-dumal huya, kasuklam-suklam pa rin yan sa harapan ng Diyos. Nakita niyo? Kahit anumang gawang relihiyon, tatawagin pa rin ng Panginoong niyang katampalasanan. O di ba doon sa mga nagsasabing sila kay Kristo, silang mga kumikilala kay Jesus Christ na Lord, ano sabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Tingnan nga natin mo yun. Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, o hindi lahat ng tumanggap sa akin bilang kanilang Panginoon, tinanggap daw si Jesus Christ na kanilang Panginoon, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. O di ba yan ay mga gawaing relihiyon? Hindi ba mabuti yan? Ano masama dyan? Di ba? Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon. At ginagawa nila yan in the name of Jesus Christ. You see? Mga reliyosong tao ito. Hindi po ito mga profane people. Hindi ito mga talamak na mga masasama. Mga reliyoso to. Mga nagpapahayag ng pagkilala kay Kristo. Gumagawa ng mga gawaing pangrelihiyon. Gumagawa ng mabubuting gawa. 30 na yung sasabihin sa kanilang Panginoon. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. You see, their work was considered by Jesus Christ as iniquity. Yan yung kanilang righteousness. Yan ang sinasabi ni Paul na not having my own righteousness, but the righteousness of God through faith in Christ Jesus. So ang palatandaan ng isang taong mayroong mapagpakumbabang puso, kinikilala niya ng kanyang mga katwiran, maruming basahan sa harapan. Ngayon, tunghayan naman natin, di pa tayo tapos. Ang wika ng mga alipin.
na may mapagpakumbabang puso, tinuturing nila ang kanilang mga sarili na hindi karapat-dapat. Luke chapter 17 naman. Luke chapter 17. Another illustration. Look at in verse 10. Look at in verse 10. So likewise ye, when ye shall have done all those things which I commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. What a humble spirit. That's humility. Genuine humility. Ang context kasi nito, actually this is a parable or story na sino sa inyo, in verse 7, na servant, matapos magsaka, matapos magtanim, matapos pakainin ng mga hayop, pag-uwi, sabi ng master, uy, kawawa naman kayo, pagod na pagod kayo. Sige, umupo kayo doon at kayo ay kumain. Hindi ba sasabihin ng master, paghanda mo ako ng aking hapunan, paghanda mo ako ng pagkain, at handa mo aking inumin. Pagkatapos ko kumain, tsaka kayo kumain. Ano sabihin nyo? Sama naman itong amo. Ganito talaga ang master. At ganito talaga servant. Hindi pwede sabihin ng sa'yo, pambira naman kayo, pagda ko. Dapat nga akong pakainin nyo. Ano, gano'n sasabihin mo sa Panginoon? Panginoon, ako'y naglingkod sa iyo. Kaya penge ito mga order ko. Pag hindi nyo binigay ito, sige, magbabackslide ako. Hindi gano'n. Dapat ang isasagot, we are unprofitable servants. Matapos akong maglingkod sa iyo, patunayan niya kulang pa ho yun. I have done that which was my duty to do. Asan ang yabang? Asan ang pagmamalaki? Asan ang pagmamataas? Yan ang palatanda ng taong may totoong humble heart. See? Ngayon, matapos nating makita ang mga naging wika at kapahayagan ni Pablo, ni Job, at itong mga unprofitable servant, ito tanong sa iyo. Kung ito ang iyong wika sa harap ng Diyos, tiyak ito ay nagmumula sa isang pusong na pagpakumbaba ng Diyos. Yan ang pangalawa. May oras pa ba tayo? Pangatlo. Then dito tayo titigil. Tutuloy natin ito. Una, nakita natin ang tungkol sa hell-deserving. Ang tao may mapagpakumbabang puso, alam niya, karapat dapat siya sa impyerno. Pangalawa, ang taong mayroong mapagpakumbabang puso, alam niya na lahat ng kanyang katuwiran, parang isang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Wala siyang may pagmamalaki sa kanyang mga katuwiran na nagagawa para sa Diyos. Kulang pa nga yan Nakakahiya nga, kulang pa At saka hindi perfect. Ang daming kapintasan. Anyway, paliliwanag pa natin yan mga kapatid. Ito ikatlo. Ang taong mayroong tunay na mapagpakumbabang puso, tinatanggap niya ang lahat ng nasa banal na kasulatan bilang isang maliit na bata. Kung anuman ang naging kapahayagan ng salita ng Diyos, tanggap niya. Lahat. Lahat. At wala siyang pinipili dyan kung ano lang gusto niya tanggapin at kung ano hindi niya tatanggapin. Kung tinatanggap mo ang lahat ng nasa banal na kasulatan bilang isang maliit na bata, iyon ay isa pang patunay, isang himala ng biyaya ang gumawa sa puso mo at mayroon kang mapagpakumbabang puso. Paliwanag natin. Kasi ang taong karnal, ang taong ipinanganak sa laman, mayabang, hambog. Romans chapter 8 verse 7, meron siyang tinatawag na carnal mind. See? Yung taong hindi pa nakakaranas ng new birth yung taong ipinanganak lang sa laman, laman nga yan. Hindi pa siya nakaranas
na maipanganak sa Espiritu. Ganito ang kanyang karakter at ugali. Romans chapter 8, verse 7. Sabi rito, because the carnal mind, anong klaseng mind meron siya? Fleshly, carnal, sinful. Yan ang ibig sabihin. Is enmity against God. Sa Tagalog, pakikipag-alit laban sa Diyos. May galit. Meron siyang hatred towards God. Yan ang tao may carnal mind. Tingnan niyo, paano niya pinapahayag at pinakikita yan? For it is not subject to the law of God, and neither indeed can be. Kita niyo? Hindi talaga susunod yan, hindi yan pasasako. Ang enmity, mga kapatid, ng isang proud carnal mind, yan ay lumilitaw at bumabangon laban sa sovereignty ng Diyos. Na hindi matanggap na ang God makes one vessel unto honor and another vessel unto dishonor. Hindi matanggap that God has chosen people for salvation before the foundation of the world. Hindi na matanggap that God will save whom He wants to save, that He will be gracious to whom He wants to be gracious, that He will be merciful to whom He wants to be merciful, and that He will harden whom He wants to harden. Hindi na matanggap yung sovereignty of God. They wrestle against it. They wrestle against the doctrine of election and other doctrines that being taught in the Holy Scripture. Dito ho natin mapapatunayan, mga kapatid, na ang mga Arminians ay hindi talaga saved. Bakit? Dahil hindi nila matanggap ang katuruan ng Bible tungkol sa doctrines of grace. That's the truth. Sila ay nagtataglay ng mga pusong hambog, meron silang carnal mind, mayabang, mataas at mapagmatigas. Ayaw nilang yumuko sa aral ni Kristo. Kahit na paliwanag mo, kahit pakita mo, talagang nasa Bible, hindi nila may dideny, napakaliwanag naman, ayaw tanggapin. Walang pagsuko, walang pagyuko. Bakit? Kasi ang puso nila, punong-puno pa rin ng kahambugan at kayabangan. Carnal mind. Enmity against God. It is not subject to the law of God. Listen to this. A doctrine that is diametrically opposed to the natural pride of man cannot but arouse objection. Palaging objection. Kaya yung aral na kontra sa kayabangan ng tao, hindi talaga tatanggapin niya, laging tututulan yan ng tao. Palibhasa, ang doctrines of grace ay salungat na salungat sa natural pride ng tao, kaya hindi ito matanggap ng mga Arminians. Because the doctrines of grace humble the proud in heart. Kaya kung totoong naligtas sa biyaya, matututong magpakumbabayan. Kasi ang grace at saka pride hindi pwedeng mag-exist ng sabay. Pag may grace, dapat walang pride. Pag may pride, titiyakin ko sa inyo, walang grace. God resisteth the proud, but gives grace unto the humble. Sabi ni James, sabi ni Peter. See? Napakaliwanag ng salita ng Diyos. 3 pa lang yan, ha? May 2 pa. Itutuloy natin yan mamaya. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Bitin. Hintay lang. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa napakaganda niyong mensahe, sa inyong salita, Panginoong Diyos, na talagang napatutunayan namin na dalisay puro, tunay at totoo. Sa pamagitan ng mga salita ay nalalantad, nasusukat ang aming mga sarili.
Hindi kami makakawala, makakatakas sa maliwanag na pamantayan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu, Espiritu ng katotohanan, nagpapahayag sa amin ng mga ito. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na mga salita niyo po ay magkaroon ng bisa, ng talab, ng epekto sa aming mga buhay. Kung may nakikita kayong kahambugan, kayabangan, pagmamalaki, pagmamataas, pagiging makasarili pa rin, o Panginoong Diyos, maawa kayo sa amin. Durugin niyo kami, pulbusin niyo kami, Panginoong Diyos. Kami ay matutong lumuhod, yumuko sa ilalim ng iyong pamamahala at ng iyong kalooban. Maawa kayo, Panginoong Diyos, sa aming pamilya, sa mga anak namin, mga magulang, mga kapatid na hindi pa talaga totoong nakaranas ng kapanganakang muli, hindi pa nakakaranas ng tunay na kaligtasan. Tulungan niyo sila, Panginoon. Bagabagin niyo ang kanilang mga matigas na puso. Durugin, Panginoong Diyos, hanggang sa sila ay bumaba, magpakababa, magpakumbaba, at magmakaawa sa iyo. Bilang sa mga makasalanan na nangangailangan ng iyong awa at biyaya upang sila maligtas. Tuloy po kaming turuan pa, patuloy niyo pa kaming bigyan ng kaunawaan, maliwanagan kami. Patuloy niyo pang ipahayag sa amin ang iyong sarili, lubos pa namin kayo makilala at ang iyong anak na si Jesucristo at ang banal na Espiritu. At lubos din namin makilala ang aming mga sarili. Pagpala niyo pong mensahe sa puso ng bawat isa. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 God bless you all. Mamaya, paalala, Lord's Supper natin ha. At yan na po ang ating last supper for this year, 2023. So, lahat ng mga kapatid natin, kaanib ng iglesia, huwag niyong kalilimutan, balik po kayo mamaya, 4 o'clock. Okay, and then next Sunday, umaga meron tayong pananambahan, our last na pagtitipon for the year 2023. Kasi sa susunod na Sunday ng January, doon na tayo sa langit magtitipon. Sana, no? Okay. God bless, mga kapatid. Kaya baka pagka pumunta kayo dito, wala na kami. Sabihin lang niya, ano ibig sabihin niyan? Naiwan. Tapos pati rin ako naiwan. Sunday po, magalang. Okay, so maliwanag po mga kapatid. Baka hindi po, yung iba hindi po alam ha. So mamaya po ating banal na hapunan. Last supper. Okay, thank you po. God bless us all. Ayaw pa po nila